Nagising na naman ako ng 12:00 ng hating gabi. Hirap na naman ako makabalik sa pagtulog kaya ag-edit lang muna tayo mag-video ng tito ko. Marami na naman sa inyo nagagalit bakit ba daw lagi yung tito ko yung nasa video. Wala na ba daw iba? Paulit-ulit na lang at nakakasawa na. Hayaan niyo po sa susunod at ibang video naman ang mapapanood nyo. Sa ngayon yung gallery ko, puro sa kanya yung mga videos. Nagkaroon kasi ng okasyon dito sa amin kaya marami siyang kuha. Maraming ganap nitong nakaraang linggo, hindi lang na voice over at medyo busy tayo ngayon. Maaga pang umaalis sa bahat at medyo gabi na nakakauwi sa bahay. Pasensya na po kayo at random videos lang na i-upload ko. Pagod na kasi ang pagkatao ko na umuwi sa bahay kaya hindi na nakakapag-edit. May mga problema pa na sasalubong kaya masakit na sa ulo sa kaiisip. Kagabi nga natulog ako na masakit yung bandang likod sa ulo ko dahil sa stress. Akala ko mawawala kung itulog ko pero pagkagising ko ganun pa din. Natatakot nga ako kasi bawal ang ma-stress ang katawan ko dahil sa hyperthyroidism pero mas lalo lang nas-stress. Sa maghapon na wala ako sa bahay, hindi magkasundo ang mga anak ko. Madalas mag-away-away kaya pagkadating ko ang daming sumbong at ang kalat pa ng bahay. Wala nang hitsura yung bahay, makalat pa lalong masakit sa mata. Kaya itong ulo madalas sumakit dahil sa stress. Huwag lang sana bumigay ang katawan ko. At di ko na alam ang gagawin. Lagi na lang ako nagpray-pray na i-guide ako ni Lord palagi. At hindi niya ako bigyan ng malalang sakit sa kabila ng mga stress at problema sa buhay na dinaranas ko. Hindi ko na nga lang pinapansin ang mga masasakit na comment dito sa Facebook at nakakadagdag lang stress sa buhay ko. Hindi ko rin kasi pwedeng pabayaan ang page ko ay sayang ang nasimulan. Balik na tayo dito sa tito ko, sasagutin ko na kayo kung bakit siya lagi ang laman. Ayaw kasi magpa-video ng mga kapamilya ko, huwag daw nila isali sa mga video-video na yan. Lagi nga nila akong sinisita kapag nagvi-video. Ito na naman video na naman, yan ang lagi kong naririnig. Kahit nga yung asawa ko ayaw din. Kaya kung may ibang mukha man dito page ko maliban sa tito ko, yun ay mukha ko at ng mga anak ko. Minsanan lang at bilang ang mga videos na kasama ang buong pamilya. Kaya ayan, hindi rin kasi ako magaling sa editing at wala akong talent dyan. Lalo na at wala akong maayos na laptop. Ito nga nasira na naman ang laptop ko, pinaayos ko sa Tacloban. Akala ko okay na kasi hindi na yun nagcha-charge kasi nahila yung charging port. Nung mag-charge na doon, akala ko okay na kaya inuwi ko na. Nasa isip ko na yun ang itry muna siyang i-open. Pero sabi naman doon sa pinaayusan ko na okay na daw at kailangan pang patigasin ang nilagay nila sa charging port. Kaya bawal ibukas ng ibukas kaya inuwi ko na kasi gumagana na naman pag-charge. Pero pagka uwi ko nang itry-try ko na, oo, nagcha-charge pero walang nag-a-appear sa monitor. As in, walang makita, na stress na naman ako at baka screen na naman ang sira. Ang LCD na naman ang papalitan kung nagkataon hindi ko na maayos ito at napakamahal ng LCD replacement. Tinawagan ko doon kung saan ako nagpaayos, buti na lang ginikash ko ang payment kaya nakuha ko ang number nila sa transaction history ng Gcash ko. Ibalik ko lang daw doon sa kanila. At baka hindi na ikabit yung wire para sa monitor. Mabuti na lang at nakaplano na maliligo kami sa dagat kinabukasan kaya isasabay na lang namin.